Pagpalain kayo sa bagong taon na ito. Hindi lamang po sa pagsalubong ng bagong taon, kundi sa buong taon ng 2014. Amen po? Pakisabi niyo sa katabi niyo ganun din. Ayan, parang ayaw niyo. Ayaw niyo bang mapagpala yung katabi niyo? Alam niyo ho, tuwing nagbabatian ho ng bagong taon, lagi ko po nang papansin ito, na para bagang yung Happy New Year ay para lamang doon sa pagsalubong. Hindi ho yung para sa buong taon. Alam niyo, ang hangad ng Diyos sa tao niya ho, for God's people, He wanted them, or He wants them to be blessed. Naintindihan po natin? Yes, I was again reading, kunyari for example, si Job, when I was meditating si Job. Si Satan, gusto niya tayong saktan, gusto niya tayong pahirapan. Pero si God, gusto niya tayong pagpalain. Amen po? Kaya nga ho, nung matapos na pagtagumpayan ni Job yung pagsubok, God blessed him double. Diba? Doubled of what he had in the past. Kaya ho ang Diyos ho, ang hangad niya ho, maging masaya tayo. Noon, akala ko sa Diyos, gusto niya malungkot tayo eh. Hindi ho totoo yan. Alam niyo kung babasahin niyo po yung Mateo, Kabanatang 5, the first preaching of Jesus Christ to His people, blessed. Laging puro blessed, blessed. Alam niyo po ba yung literal translation nun? Oh, how happy is the man. Oh, yun agad ang binigay niya agad yung sikreto ng pagiging masaya o pagiging punong-puno ng galak. Amen po? So, pakibatiin niyo ulit yung katabi niyo ng manigong bagong taon. Sabi mo, pinagpalang bagong taon ang para sa iyo. Okay ba yan? Yan. Okay, good. Ngayon, gusto ko lang pong malaman. Sino sa inyo ang aming pong bisitang nakaparito ng sa kauna-unahang pagkakataon? Meron po ba? Oy, praise God! Praise God! Oy, praise God! Praise God! Welcome! Welcome to CCF. Alam niyo po, dahil kayo po'y mahalaga sa amin, dahil una-una, mahalaga kayo sa nag-imbita sa inyo. Kaya sila excited na daling kayo rito. Dahil mahalaga rin ho kayo sa amin. Dahil mahalaga kayo sa Panginoong Diyos. At dahil po kayo'y mahalaga, meron kaming inihandang bagay para sa inyo na para after the service, pwede niyo pong bisitahin yung aming pong welcome center. Kaya yung nag-imbita ho sa inyo, pwede po bang samahan nyo rin sila sa pagpunta roon para yung makuha nila ho yung gift na meron pong hinanda para sa inyo, and at the same time, para makilala namin kayo at makilala nyo rin kami kung ano yung ginagawa namin dito. Okay po ba yon? Okay lang po ba? Pasensya na kasi nagre-reflect ko yung ilaw sa salamin ko eh. At hindi ko masyado kayong makita. Anyway, kaya encourage ko kayo. Now, kung naalala po ninyo, kanina in-announce po yung Holy Land Tour. Ano ho? Ito po ay gaganapin sa Marso, I think sa March 30 to April 13. So ini-encourage po namin kayo to really allow and tell your friends, especially if they haven't known Jesus Christ yet, ito po'y napakagandang pagkakataon for them to see yung goodness po ng Diyos at yung kanyang faithfulness sa kanyang salita. Kaya we encourage you, si Pastor Peter will lead this trip. Kaya kung meron po kayo, mag-ipon na ho kayo kung kinakailangan. Kung gusto nyo po, kung wala ho kayong pera, benta nyo yung bahay nyo. Pero ini-encourage ko kayong makasama rito. Ipag-pray po ninyo ng mabuti. O kaya hindi lang kayo, yung mga kaibigan ninyo na alam nyo namang naghahanap sila ng bakasyon, ng pagkakataon at kaya naman nila, ito po yung napakagandang pagkakataon. Kasi tiyak ako na hindi sila magsisisi pag nakasama sila sa paglalakbay na ito. Ngayon, paalala lang po, anong meron tayo bukas? Wow, mukhang parang hindi pa tayo nagsisimula, nanghihina na kayo ah. Prayer and fasting. Alam nyo, exciting po ang prayer and fasting. Sa totoo lang, ibang tao, pag sinaisip na yung prayer and fasting, natatakot na ho sila. Sa marami naman po, exciting po ito. Alam nyo kung bakit exciting to, mamaya ipapaliwanag ko ng kaunti. Pero exciting ito because this is a chance for us to really focus on God. Kasi ang fasting is not in the absence of food. It is in the presence of God. And in God's presence, there is fullness of joy. In God's presence, there is peace. Yun ang pangako niya eh. So ito po ay magandang pagkakataon to start the New Year. Alam nyo, nabasa ko lang kamakailan, tawan-tawa ko, iba-iba pala ang pag-celebrate ng New Year. Sa Denmark, for example, binabato nila yung kapitbahay ng mga plato para daw umalis yung demonyo. Talaga, binabato nila. Sabi niya, ba't kaya pinadalaw magsalayas? Yung iba naman, sa ibang bansa naman, hindi ko alam kung Puerto Rico yun, tinatapon naman yung tubig sa bintana para daw magsialis yung mga demonyo. Sa atin naman, pinapaputukan. Tama ba? Nagpapaputok tayo para magsilayas yung demonyo. Ang problema, nasa labas nagpapaputok, nagpasukan sa bahay. Kaya ang daming mga tao, buong taon, ang gulo ng buhay nila.
parang kasi lahat ng demonyo nagpasukan sa loob. Naghahanap sila ng katahimikan. Di ba? Kaya ini-encourage ko kayo, para hindi sa magitan ng paputok o anuman, ang totoong kapayapaan ay nandoon po sa katunayan at katibayan ng Diyos sa buhay po natin. Okay po? Kaya napagandang pagkakataon yun na tayo po'y maghanda para sa prayer and fast. Nakatanggap na po ba kayo ng booklet? Lahat kayo meron na. Sino pong wala? Ayan, kung wala ho kayo, hingi lang ho kayo sa usher mamaya paglabas ninyo. Okay po? Para hindi nyo ma-miss. Ngayon, kung tinatanong nyo paano mag-fasting, nandiyan dyan po, nakasulat po dyan, para maghabayan ho tayo. Pwede kayong mamili. Kunyari, pwede ho kayong mag-normal fast, pwede ho kayong mag-partial fast, pwede rin ho kayong mag-Daniel's fast. Yung pong Daniel's fast, yung po yung parang gulay lamang at tubig. Ngayon, kung iba sa inyo, iba ho, natatawa po kasi nagpe-prepare na sila, juice fast. Kaya nagjujuice na sila ng kare-kare, adobo, sinigang. Hindi, wag ganon, ha? Talagang seriously take God seriously on this, and I'm telling you, you will never regret it. Okay po? So, prepare yourself for fasting. So, pagdating ng breaking of fast, sa totoo lang, walang namamatay sa fasting. Kadalasan, ang kamatayan ng marami, yung pag-break ng fast. Kasi minsan, pagka sa sobrang parang 7 araw kang di nagkakain, parang gusto mong lamunin lahat. Huwag ganon, kasi yun ang nakakamatay. Nagkakaroon ng stomach cramps, hanggang sa inaatake sa puso. Kaya, magandang pagkakataon ng cleansing yon sa pangatawan. Okay po? Now, isa na lang. Yung leadership conference sa 23 and 24, alam nyo po, sabi natin, yung leadership conference natin, yung pong early bird rate, tapos na. So, pasensya na po kayo, tumaas na ito, 700, pero hindi nyo po pagsisisihan. One of yung pinaka-featured guest, si Robert Morris. Si Robert Morris po ay napakahusay at napakasarap pong pakinggang pastor. So we encourage you to come, okay? Yung 200 is priceless na idagdag. Wala yun. Yung 700, wala yan. It is just for the materials. Kaya, I honestly believe that ito po'y magiging blessing po sa inyo if you come. Okay? Especially for the D group leaders, for the D12 leaders, ito po'y para sa atin. Ito po'y para lalo tayong magkaroon ng kasiriwaan ng pangarapin ng Diyos para sa buhay natin. Okay po? So, yung ating pong booth ay nandyan po sa 2nd floor at meron din po tayo sa 4th floor. Okay, so punta lang ho kayo doon, lapitan nyo lang po sila. Okay, so tayo pong lahat ay magsitayo. Tayo lang po ay magpasalamat sa ating Panginoon Diyos sa ating pong pagpanahon sa hapon na ito. Aming Ama, maraming salamat po sa iyong pagmamahal sa amin na pinagkalooban niyo kami ng lugar na ito upang kami magkatipon-tipon. At pangako ninyo, aming Ama, na kapag 2 o 3 ay nagtipon-tipon sa pangalan ninyo, kayo po'y nasa kalagitnaan nila. Panginoon Diyos, kinikilala po namin ang presensya niyo sa aming kalagitnaan. At hinihingi po namin ang lahat ng galang, pagsamba, na karapat-dapat sa inyo ay sa aming pong igawad. At Panginoon, nanilikluhod kami sa iyong harapan. Itinatanghal lang yung pangalan. Salamat din, Panginoon Diyos, sa mga bisitang dinala ninyo. Hinihingi ko aming Ama na tunay na tulungan nyo sila, samahan nyo sila. Ipahintulot ninyo, Panginoon Diyos, na makita nilang kabutihan ninyo sa aming tagpo na ito. Ang dalangin namin anumang problemang daladala nila, aming Ama, kayo po ang tumulong sa kanila at tunay na kalingain sila at pahintulutang magtagumpay sila, aming Panginoon Diyos. At sa kanilang pakikinig, sa bawat sa amin, sa aming pakikinig sa salita ninyo. Kung ano man ang aming pinagdadaanan, hinihingi po namin ang kapangyarihan ninyong siyang kumilos upang, Panginoon Diyos, ang pangalan ninyo ay maparangalan at ang buhay po namin ay mailagay sa ayos na siyang ikinalulugdan ninyo. Dalangin din namin, aming Panginoon Diyos, ang aming bansa. Kayo po ang patuloy na humawak sa aming pamahalaan. Tulungan po ninyo ang aming Pangulo sa mga desisyong kanyang ginagawa. Tulungan nyo rin, Panginoon, ang kanyang mga gabinete, aming Ama. Patuloy po ninyong ilantad ang katiwalian sa pamahalaang ito, aming Ama, nang sa gayon, Panginoon Diyos, ito po'y malinis at maging tuwid, aming Panginoon Diyos. Batid ninyo, Panginoon, ang korupsyon na nagaganap po sa pamahalaan. Tiningi po namin, O Diyos, na wag lamang po silang mabunyag, kundi sila po ay malitis at kung kinakailangang makulong ay gawin po ninyo alang-alang po sa katwiran para sa bayang ito. Salamat, Panginoon, it is your desire, Father God, for your righteousness to prevail in this country. And I pray na talagang ang hustisya po ninyo ay magawad, aming Panginoon Diyos, para, Panginoon Diyos, ang katwiran ninyo ay lalo pong mapalaganap.
Ngayon din, Panginoon Diyos, hinihingi po namin, kami po bilang mga anak ninyo, and we claim ourselves to be your followers, O God, I pray, that they may see, Father God, the righteousness that you want this country to have. That we may be the first people, Father God, to show this righteousness, O God. Kaya ipahintulot niyo, Panginoon, na tunay na ang malasakit sa bayan namin ay ilagay niyo sa aming puso. Gayon din, Panginoon, ang pagsunod sa batas ay tunay maging makatotohanan sa amin. Salamat po muli, aming Ama, sa iyong pagmamahal at hinihingi po namin na malayang kumilos ang banal mong Espiritu sa aming kalagitnaan ngayon. At hinihingi po namin, O Diyos, na yaon lamang kalooban ninyo ang maging ganap. At ilayo niyo kami, Panginoon Diyos, sa anumang kapahamakan at patuloy niyo pong ipahintulot ang kalwalatian ninyo ang siyang maging ganap sa aming kalagitnaan. Salamat po, aming Ama. Hinihingi ko lang din po, Panginoon Diyos, pagalingin niyo po si Pastor Peter, palakasin niyo ang kanyang pangatawan, at dalangin ko, Panginoon, na pagkaingatan niyo po ang kanyang pamilya, at gayon din, Panginoon, ng bawat pastor dito sa CCF, aming Ama. Salamat po sa ngalan ni Kristo Jesus, ito pong aming dalangin. Amen. Amen. Praise God. Tayo na tayo maaari ng maupo. Now, gusto ko lamang pong medyo diinan ng konti natin. Why do we need to fast? Bakit kailangan to? Is it a tradition o naging kasanayan na lang natin sa CCF? Hindi po. Because unang-una sa lahat, God expects us to fast. Sabi ng Bible, when you fast. He didn't say, if you fast. Sabi niya, when you fast. Bakit? It is part of the discipline that God wants us to exercise para lalo po nating maintindihan na we are totally dependent on God. Alam niyo kung bakit? Kasi po ito lang po nagdaang season. Marami tayong nakain. Halatang halata po sa akin. Ang dami ko ring nakain. Halos lahat ng puntahan kong pagsalitaan, hindi sila pumapayag na hindi ako kakain. Siyempre, pag hindi mo naman din pinagbigyan, ayaw mo rin maging katisuran. Tama po ba? Ngayon, ganun pa man, minsan, hindi na tayo mag-enjoy sa bagay sa buhay. Ang dali nating mawalan ng satisfaction. Sa una, parang excited tayo for something, and eventually, parang nagiging kasanayan na lahat. Pero alam niyo po ba yung fasting will help us to feast with the simple things of life. Yung bang pag pinyari yung mga bata, pag nasanay na, bigyan mo ng, yung mga walang pera, bigyan mo ng piso, sobrang saya. Pero yung mga may pera na, yung sanay na may pera, bigyan mo ng piso, parang, ano yan? Ba't mo binibigyan ng piso? Okay, no? Pero pag kayong walang-wala, bigyan mo. Pero pag kayong, kunyari yung tayo, kung kumikita tayo ng mga tigi 100, 1,000, bigyan mo ng 5,000, ang saya-saya. Naalala ko po yung mga karpintero po namin, ito lang hong New Year. Bago magtapos ang taon, pinuntahan ko po at nagbigay po ako, pinag-pray ko na kaunti lang akong pumasok. Kasi sabi ko, Lord, kung sino lang nandoon, yun lang bibigyan ko ng pagpapala ninyo. Ganyan, no? Maliit lang mo halaga, liit lang. Pero nung natanggap ho nila, sobrang saya ho nila. Parang tuwan-tuwa ho sila. Sabi, thank you ho. Pero sabi ko, yung maliit na halaga na yun, minsan pag natanggap mo na, ikaw na sanay kang may pera, bigla sabi mo, ito lang? Nako niyo po? Kaya sometimes God will allow us and God commanded us to fast so that we would be brought back to the simplicity of life. Naked was, kumbaga sabi naman ni Job, hubad tayong pinanganak, hubad din tayong mamamatay. Yung bang simpleng buhay, maging masaya tayo. Amen po? Dati ho, pag nakaupo kayo, di ba, naalala nyo yung plastic pa upuan natin? Parang hirap-hirap. Ngayon siguro, pag paupuin kayo ulit doon, parang, ay, ayaw mo na, kasi masasarap na yan di ba? Diyan, pag nakasandal ka, dali mo makatulog. Noon, ang hirap Di ba, naalala nyo? Kaya, yung fasting will remind us to feast instead of to fast. Di ba? Kaya yung fasting will teach us once again the simplicity of life. Now, let's continue. Jesus fasted. Jesus exemplified that. He fasted. Hindi lang yon. The early church fasted. If you read the book of Acts, all of them fasted. As in, yung mga Christians, bahagi ng kanilang Christianity yon. Fasting makes us sensitive to the leading of the Holy Spirit. Alam niyo yung buhay natin, alam niyo kung meron tayong privilege sa Diyos, is for us to walk with the Spirit of God. At yung Holy Spirit really speaks to us. Kaya lang, pag sobrang abala tayo sa maraming bagay at marami tayong pinagugusto sa buhay, hindi natin siya marinig. And yung time natin to fast, to forget muna, to set aside everything, and to lay everything at the very feet of Jesus, it helps us and makes us sensitive to the leading of the Holy Spirit. Ngayon, ito pa po napaganda. Fasting brings about personal and national spiritual revival. Isipin po ninyo, hindi lang tayong pinagpapala, it affects the whole nation. And fasting promotes intimacy with God, and fasting is good for our health. Okay ba yun? Alam nyo, advice po ng maraming sa medical experts. Sabi nila, yung prolonged fast is good para po for cleansing ng katawan. Okay po? Pansin niyo po, ang daming mga sakit ngayon, ang daming
nagkaka-cancer, dami. Kasi yung pagkain natin kailangan yung katawan natin kailangan din ng pahinga yan. Kailangan din niyang maglinis. Okay po? Now, you might think, baka may sakit ako, Brother Bong. Di tanongin niyo muna sa doktor niyo. Baka mamaya mag-fasting kayo at ikamatay niyo yan, sisihin niyo pa ako. Okay? Tanungin niyo yung doktor niyo. You don't need to be legalistic. Yung fasting naman, hindi naman limited lang sa food. You may fast from watching TV. You may fast from Facebook. You may fast from whatever is hindering you in communing with God. Okay po? Yung lang mag-chismis, i-fasting nyo na yan. Ibigay nyo na yan kay God. Di ba? Ito, tingnan nyo ha. Tingnan nyo kung kaganda. Itong New Year, maaaring sabi sa atin, ano kaya gagawin natin for this year? Ano kaya sasalubungin natin? You want to know? Spend time with God. Kasi fasting, ito sabi, tingnan nyo, sa Acts chapter 13, this was emphasized, while they were worshiping the Lord, look at the words, fasting is not just not eating or parang setting aside what we love to do. Fasting is a time for us to worship God. Kaya sabi niya, the Lord and fasting. Look at the words. And they were worshiping the Lord and fasting. The Holy Spirit said, look at the words, the Holy Spirit now began to speak to them and say, set apart for me Barnabas and Saul for the work to which I have called them. Importante yan. Alam niyo po, bilang niyo, as you are fasting, the Lord will speak to you and the Lord will direct your path. A path that will give you guarantee of safety, a guarantee of fulfillment, a guarantee of satisfaction in life. Kasi ilan sa atin, ang dami natin ginagawa sa buong taon, tapos pagdating sa ending, parang, tama ba itong pinaggagawa ko? Parang lumipas na naman ng ilang araw. Na parang yung kanta nung parang tumakip silim na naman para matutulog ka. Ito na naman ba? Ano to, mag-iintay na lang ba ako ng kamatayan? Ano ba talaga nangyayari sa buhay ko? Have you ever experienced that? Kaya I challenge you to really spend time with God and speak to God. Ito pa po, tingnan niyo pong napakagandang sinabi ng Panginoon. And when they had fasted and prayed, laid their hands on them and they sent them away. Before they ministered, they asked God. They waited for God's instruction. Hindi sila basta punta ng punta. Basta hinintay nila talaga yung Diyos to be upon them. Okay po ba yun? Pagpasok nyo ulit sa eskwelahan, it's good for you to be with God. Pagpasok nyo ulit sa trabaho, it's good for you to be with the Lord. Yun yung mag-i-encourage sa atin. Yun yung magbibigay sa atin ng motivation. Okay, tingnan niyo po sabi ho ni Edith Schaefer, listen to this. Is fasting ever a bribe to get God to pay more attention to the petitions? No. 1,000 times, no. It is simply a way to make clear that we sufficiently reverence the amazing opportunity to ask help from the everlasting God, the creator of the universe, to choose to put everything else aside and concentrate, look at the words, on worshiping, asking forgiveness, and making our request known, considering His help more important than anything we could do ourselves in our own strength and with our own ideas. Napakagandang paalala sa atin. Next, sabi niya, prayer is reaching out after the unseen. Fasting is letting go of all that is sin and temporal. Fasting helps express, deepen, confirms the resolution that we are ready to sacrifice anything, even ourselves, to attain what we seek for the kingdom of God. Pag-isipan nyo, when you try to picture the image that you want to have for 2014, what kind of image do you have? Yung ba yung temporal lang? Minsan yung fear ng tao, ayoko na ng New Year kasi ano kayo mangyari? Baka magkasakit na ako, tumatanda na ako eh. Baka magka-cancel ako, baka maghirap-hirap ako, magka-problema ako. Come on guys, if you belong to Jesus, allow Him to replace whatever you're thinking, the negative thoughts that you have with the faith that comes from Him. Naintindihan po? Ang dapat ang isip natin, itong 2014, another opportunity to serve the Lord. Another opportunity to accomplish what God wants me to do. And I'm telling you this, hindi kanya iiwan at pababayaan. Hello? Ilan sa inyo, pumasok sa eskwelahan, iniisip niyong bumagsak kayo sa exam? Sino? Ilan? Ilan nakaramdam eh? Ba't ka pa pumasok? Ano ka ninyo? Papasok sa school, ang utak mo, ako mag-e-excel dyan, kaya mag-aaral ako. Tama? I-prepare mo yung sarili mo, tutulungan ka ng Diyos. Tama ba? Hello? Tama ba? Kaya nga, sa buhay, ito importante ha. Kunyari, sakit. Huwag ka mag-alala, temporal lang yan eh. Ang gusto ng Diyos, ikaw,
would become healthy. Yun ang gusto ng Diyos. At ang permanent design for you is to be with Him forever. Isipin nyo, kaya yung katawan na yan, papaltan naman ni God yan. Okay po? Pakigising mo na yung katabi mo. Sabi mo, temporal lang yan. Yung tulog na yan, temporal lang yan. Okay? Now, fasting confirms our utter dependence upon God by finding in Him the source of sustenance beyond food. Sabi ng Bible, man shall not live by bread alone, but with every word that proceeds out of the mouth of God. Kaya yung tao claiming to be Christians and yet there is no hunger for the Word of God. There is no hunger for God's instruction. Kabahan ka, baka hindi ka Christian. Kasi yung food ng Spirito is the Word of God. Ako hindi lang basta word kasi yung word, yung Bible, it can be a letter that kills. Pero yung living word, being alive in your heart. Okay po? Na-experience na ba yun? Parang pray kayo, parang lumulutang yung salita ng Diyos, parang nagbibigay ng instruction sa inyo. When you were so down and all of a sudden, naalala ko, yung kaibigan ko, nagkwentuhan kami kahapon. Sabi niya ganon, Brother Bong, nakita ko, laki ng gasgas dito, laki ng gasgas. As in, ang laki, sabi niya, nadisgrasya ako sa bike. Sabi niya, paano nangyari? Nung nagbabike ako, sumalubong yung taxi. Ano yun, alam niyo yung mga nagbabike sa bundok, malayo yun malayo. Sabi niya, free, highway yan, mabibilis yung sasakyan, nag-overtake yung taxi. Nakita siya, preno siyang bigla, bumaligtad siya. Tapos sabi niya, hindi ko na malayan, sugat dito, dito rin sa likod, talagang masakit. Tapos, buti na lang, pag tumba ko sa kanan, hindi sa kaliwa, dahil pag tumba ko ganyan, dumaan yung taxi, bilis! Hindi niya marinig Sobrang bisa niya, munti ka na ako, sabi niya gano'n. Tapos, bangon siya ulit. Pag bangon niya, punta siya sa sakyan niya. Pag punta sa sakyan niya, kinapa niya yung likod niya. Sabi niya, wala yung pump ko, yung pump ng bike. Binalikan niya ulit. Nung nakita niya, nandun sa mga kawayan, yung kawayan, ando doon, ang tutulis. Sabi niya, grabe to. Hindi niya alam gagawin niya. Sabi niya, Lord, hindi niya nararamdaman pa yung sakit kasi yung adrenaline mataas pa Diba? Pagdating nung gabi, isipin niyo, 24 ng gabi nangyari, 24 ng hapon Pagdating ng 25 ng gabi, in pain, hindi makatulog. Ganyan, hindi makatulog, may gigisip. Alam mo, yung thoughts, pasok na yung demonyo. Yan ang buhay ng tao. Pag wala kang sustenance ng food from the Word of God, tapos ka. Pasok yung demonyo. Walang Diyos. No, hindi ka makatulog, no. Hindi inggit ka ngayon sa mga taga 3 p.m., tulog sila, di ba? Sabi niya, di ka makatulog, no? Ganyan siya, sabi niya, di ka makatulog. Tapos, bangon siya. Pray siya. Binuksan niya yung Bible. Sabi niya, Lord, nasan ka? Bakit ganon? Hindi yata kayo totoo Sabi niya, ilipin niyo pagbasa niya ng Bible, kinausap siya ng Diyos. Lutang na lutang, sabi niya ganon. Sabi niya, ano ka ba, nandito ako? Di kita iiwan. At biglang sabi niya, Lord ang sakit ba't ang sakit? Hindi ako makatulog. Kasi parang wala nga ang Diyos Sagot sa kanya ng Diyos, nung nasaktan yung anak ko sa krus, bago ipako, mas matindi pa dyan. Kaya yung sakit mo, wala yan. Pagsabi ng Diyos sa kanya, bigla ho siyang nakalma, nakatulog na parang baby. Grabe, no? Ibig sabihin, nakatulog siya na mahimbing. Kasi kinalma siya ng Diyos na ibig sabihin, sagot ko yan, yung sakit, wala na. Hindi niya, andun yung sakit, siyempre. Pero during that time, ng kanya, napatulog siya ng Diyos. Why? Because what we need is not the external things to sustain us. It is the fact that the Word of God is alive, working in your heart. Okay ba yun? Kaya yung fasting, yun ang tulong niya, biglang bumubuhay yan. Kaya nga kapag may problema kayo at hindi nyo makita yung mga sitwasyon ninyo, why don't you just set aside things and begin to fast alone with God? And this is our greatest privilege. We can fast together and prepare ourselves for this year and believe that God has something in store for you, which I believe will make your life blessed. Amen po? Kaya ito yung pag-asa mo Kaya isipin nyo ilang taon na yung buhay, ilang taon na yung pasalamat ako sa Diyos, hindi ako naniniwala sa mga paputok, hindi ako nagpapaputok. Kasi yung paputok na malas yan. Joke lang. Di ba kung ano-ano? Kaya ako yung Pasko, sabi nga nila, huwag ka daw maghahanda ng bilog na may itim na buto. Sabi niya, kasi nakakabulok daw ng swerte. Huwag ka maghahanda na may pakpak, lumilipad ang swerte.
Sabi niya, huwag ka daw maghahanda na may 4 na paa. Tumatakbo ang swerte. Sabi mo naman ganun. Tapos, huwag ka daw maghanda ng lumalangoy sa dagat, malulunod ang swerte. Sabi niya, ano bang gagawin mo? Huwag ka na lang maghanda. Yan ang swerte. Tipid. Oh, di ba? Sabi sa inyo, yung buhay ng tao, pagka hindi mo maintindihan, ang dami natin mga rituales sa buhay, lalo tayo minamalas. Huwag doon. Sumunod ka sa Diyos. And you will see na kahit anong dumating, pagpapala. Ibig sabihin, kahit pagsubok, pagpapala yan. May problema, pagpapala yan. Pero malalagpasan mo yan. Bakit? Sabi ng Bible, no temptation has overtaken you which is not common to men, but God is faithful that He will not let you be tempted beyond your strength. Amen? And the temptation itself will give you a way out. Kaya marami sa atin naisip natin, wala na akong pag-asa, ang dami kong problema, hindi na ako magbabago. Mali ka. Bakit? Sabi ng Diyos, may pag-asa ka. At itong solusyon niya, siya. Kaya spend time with God. Understand Him. Know Him. Kaya lang tayo minsan hindi natin makita. Bakit? We cannot appreciate the things of God. Why? Because your soul is stuffed with small things and there is no room for the great. Masyado na tayo maraming ginuhang mga bagay na walang kakwenta-kwenta. At yung nakakalimutan tayo, yung pinaka-importante na wala sa atin. Naintindihan po? Bakit? Temporary things that are very obvious. Wala yan. Temporary lang yan eh. Unahin mo yung bagay na hindi nakikita. Amen po? Okay. Hindi yan ang ating topic ngayon, ha? Ano lang yan? Ano lang tungkol sa prayer and fasting. Ito ang ating, ito suggestion ko lang sa inyo before we end dun sa prayer and fasting. Ito suggestion ko sa inyo. Ano? Actually, may nagsulat ito eh. Very famous siya. Si Anonymous. Sabi niya, fast from discontent, feast on thankfulness. Itong gawin niyo una. Sa fasting na ito, just begin to thank the Lord for everything. Thank the Lord for the sufferings or the problems that you have. Thank the Lord. Bakit? Dahil alam mong walang problemang walang solusyon. Lahat may solusyon. Okay? Just thank the Lord. Fast from worry. Marami ka bang inaalala sa buhay? Tigilan mo na yan. Tabi mo na yan. But start feasting on trust. As in trusting God. Okay po? Now, fast from anger. Marami kang galit. Yan. Itabi mo na yan. Magpakagutom ka muna dyan. Sabi nga na, but feast on patience. Fast from self-concern. Feast on compassion for others. Di ba? Madalas laging iniisip natin, sarili lang natin eh. Kaya lalo tayo nagiging miserable. Sabi niya, hindi. Magsimula kang magpista ng pagpapahayag ng awa sa ibang tao, tulong. Fast from unrelenting pressures. Feast on unceasing prayers. Marami kang pressure sa buhay, stressful na mga challenges. Pray. Spend time in prayer. Fast from bitterness. Marami ka bang sama ng loob? Feast on forgiveness. Keep on forgiving. Di ba? Sabi niya, fast from discouragement. Feast on hope. Fast from media hype. Feast on the honesty of the Bible. Fast from the idle gossip. Feast on purposeful silence. Fast, sabi nga na, from problems that overwhelm. Feast on prayer that undergirds. Okay po ba yan? Start feasting on God. Yung mag-enjoy ka sa Diyos. Listen to Him carefully. Okay? So paano natin gagawin yan? Ito yung challenge sa atin. First, keep praying. Pakisabi sa atin mo, keep praying. Keep praying. Bakit? Ito sabi ng Bible. Listen to this. Then He spoke a parable to them that men always ought to pray and not to lose heart. Saying, there was in a certain city a judge who did not fear God nor regard man. Now, there was a widow in that city, and she came to him saying, get justice for me from my adversary. And he would not for a while, and afterward, he said within himself, though I do not fear God, nor regard men, sabi niya, regard man, yet because this widow troubles me, I will avenge her, lest by her continual coming, she weary me. Tigil muna tayo doon. Anong klaseng judge meron tayo dito sa kwento ni Jesus Christ? Sabi niya, yung judge na to, does not fear God, nor regard man. Anong klaseng judge yan pag walang takot sa Diyos at walang galang sa tao? Anong pwede niyang gawin? Most probably, itong picture na ito, dapat maintindihan, yung justice system during the time of Christ, niraraffle yan, parang meron niyang kinakast of flats. Maybe this guy, because he was a man who fears no God and parang respects no man, posible itong maman to, excited ito, sabi niya, makakakuha ko ng kaso ngayon, may maglalagay na naman sa akin. Sigurado, meron ka ba? Kasi walang takot sa Diyos to eh. Tama? Pag walang takot sa Diyos, tiyak yang kurakot yan. Hello? Naintindihan mo natin? Pag walang takot sa Diyos, tiyak yan mandaraya yan. Tama ba?
Hello? Naintindihan natin? Wala naman takot sa Diyos yan eh. Tiyak yan pagka walang takot sa Diyos, tiyak yan gagawin niya yung mga bagay na wala naman siyang galang sa ibang tao. Tama? Kayo po ba, pag may takot kayo sa Diyos, mandadaya pa kayo? Siyempre makita nyo, kahit wala nakakita, kita ko ng Diyos. Tama ba? Pag walang takot sa Diyos, gagawin niya kahit anong bagay. Pero ito, tignan nyo pa, pero meron pong isang widow. Alam niyo yung widow sa panahon ni Jesus, nung panahon na yan, madalas yung mga widow na yan, parang outcast yan. Yung parang hindi pinapansin. Kumbaga walang pakinabang dyan. Kanya lang, yung widow na to, maaring dinadaya siya, no? Dinadaya siya. Dinadaya siya ng kanyang, may kaaway siya eh. Kaya siya lumapit sa husgado. Kung lumapit siya sa hukom, sabi niya nun, sige na, ano sabi nung hukom? Kahit na wala akong galang sa Diyos at wala akong galang sa tao, pagbibigyan ko na to. Bakit? Siguro itong mamang ito, tinasabi ni Jesus, itong sabi niya, the Lord said, hear what the unjust judge said. Ano sinabi niya? Dahil sa kulit nito, kasi yung kulit-kulit ng babae, siguro araw-araw buti sana yung hukom natin dito, tahimik eh. Tama ba? Merong nasa harap. Sa hukom din ang panahon yung sigawan yung palakasan ng boses. Ngayon talaga pag ako naman. Biro niya ang ingay niya, sabay-sabay. Hindi ka makakatulog ng ginagawa mo ngayon. Mahihirapan ka. Sorry. Tulog ka na ulit. Kasi maingay yun, ang gulo yun. Nag-uunahan sila, they outshout each other. Kasi sabi niya, ako na, ganyan. Nag-uunahan sila. Sabi ng judge, ang kulit siguro ng babae ito, lagi punta ng punta. Judge, bigyan mo ako ng justice. Judge, ako naman, judge. Siguro nakikipag-unahan pa eh. Alam niyo yung mga matatandang widow, minsan, di ba, ganon, makakukulit. Judge, senior citizen ako. Judge, ako na. Sabi nung judge, ang kulit naman nito. Baka masaktan pa ako sa ginagawa itong alin na ito eh. Sabi niya, sige na, pagtatanggol kita. Yun ang sabi, no? Sundin nyo. And shall God not avenge His own elect who cry out day and night to Him? Though He bears along with them, I tell you that He will avenge them speedily. Nevertheless, when the Son of Man comes, will He really find faith on the earth? Alam niyo po ba, yung konteksto nito, para maintindihan niyo lang, nung tinuro ni Jesus ito, ang una niya tinuturo was about His second coming. Ito ang sabi niya, and as it was in the days of Noah, so will be else in the days of the Son of Man. They ate, they drank, they married wives, they were given in marriage, until the day that Noah entered the ark, and the flood came and destroyed them all. Ang sabi niya ulit, tingnan niya, I tell you, in that night there will be 2 men in one bed, one will be taken, and the other will be left. Sabi niya, 2 women will be grinding together, the one will be taken, the other left. Yung bang pagbabalik ng Diyos? Sabi niya, 2 men will be in the field, the one will be taken, and the other left. Ano siya sabi ito? This was the second coming. Then He opened His mouth, telling them about the parable. Bakit? Kasi alam niyo po, as the coming of the Lord is drawing near, let me tell you this, yung tao, lalo pong palala ng palala. Yung tao, lalo pong palayo ng palayo sa Diyos. Bakit? Kaya nga, maraming tao, maraming isip na, ang tagal naman ng Lord dumating. Maybe to some of us, we are already getting discouraged and say, ang tagal naman ni Lord, parang ayaw ko na mag-pray. Kasi ang tagal naman yan dumating eh. Ang challenge dito is not that God wants to, parang sinasabi, oh Lord, kailangan kulitin mo si Lord, parang sumagot siya. Hindi ganon. Ang sinasabi ng Diyos, kung yan ngang unjust judge pinakikinggan niya yung makulit na ikaw pa, na ito yung Diyos mo, hindi naman yan unjust. Yan naman ay full of justice, full of love, full of compassion. Palagay mo, hindi kanya pakikinggan when you are crying in your room and you are praying to God wholeheartedly, sincerely and say, Lord, tulungan mo naman ako sa problema ko. Lord, kailan ba ako makakatakas sa tukso na ito? Lord, kailan ba ako makakaalis sa problema na ito? Lord, kailan ako makakaalis sa vision na ito? Lord, kailan? Sa palagay mo, hindi ka pakikinggan ni God? If you are truly honest and say, God, pagod na po ako. Kailan po ako magkakaroon ng totoong liwanag sa buhay? Kailan po ako magkakaroon ng layunin sa buhay? Kailan po ako maaayos yung pamilya ko, yung asawa ko, yung mga anak ko? Kailan? Tulungan mo naman ako. Don't you think God doesn't want you to have a good family life? Hello? Pag-isipan ninyo. Gusto ng Diyos, maayos ang pamilya natin. Siya nga nagsabing, huwag mong ihiwalay ang asawa mo eh. Ayun ang divorce. Kaya yung mga bata, takot tayo, baka maghiwalay yung magulang natin. Kung nananalangin ka sa palagay mo,
hindi ka pakikinggan ng Diyos? Kung sakaling hindi pa sinasagot ng Diyos ang panalangin mo, don't you ever forget this. God cares for you more than you care for yourself. Naintindihan po? Marami tayong problema. Minsan, hindi niya agad sinasagot kasi inihahanda niya yung ating mga puso sa pagtanggap ng sagot. Kaya tanong ni Kristo, tinan niyo yung kanyang challenge, will He find faith like that of a widow when He comes? Yung bang hindi ka titigil pa rin magtiwala sa Diyos? Kasi alam niyo kung bakit? Yung faith at saka yung prayer, magkatabi yun. Hindi yung pwede, inseparable yun. Kung talagang nananampalataya ka kay God, nagpe-pray ka. Okay po ba? Hello? Kamusta ang prayer life mo? Be honest. How much time do you really spend praying? Pag-isipan nyo. Isipin nyo ito Just imagine yourself that God will deal with you according to the time you spend with Him. Kunyari, i-deal ka ng Lord, kung gaano oras na ibibigay mo. Kunyari, kung sa umaga pa lang, Lord, magpe-pray ako mamayang 4 o'clock. Gisingin mo ako mag-a-alarm ka. Bilang ka, Lord, mamaya na, 5 minutes. Tulog ka naman. Lord, 5 minutes more. Lord, late ako. Sorry, Lord. See you later. Tapos ngayon naman si Lord, ikaw naman ngayon magpe-pray. Ikaw may problema. Lord, may problema ako. I'm busy. Okay? See you later. Isipin mo if God will deal with you according to what you do to Him. Type mo? Kunyari lang. Natutulog ka habang nagsasalta siya. Ikaw naman tulugan niya. Lord, please. Ito ka. Hindi. Ako naman, hindi ako Diyos, pwede ka matulog. Just imagine God is speaking to you. Okay? Just imagine. Minsan, hindi nga natin binabasa yung Bible niya eh. Hindi natin natitignan yung word niya eh. Hindi natin tinitignan eh. Nakakalimutan natin. Teka muna, anak, gusto kitang kausapin. I want to give you instruction. I want to guide you. Pero, walang time eh. Busy. Hello? Paano kaya ako sabihin ng Lord? Alam, nung pagharap mo sa Kanya, anak, isusulat ko sana yung pangalan mo eh. Nakalimutan ko. Busy ako eh. Nakalimutan ko eh. Type mo. Kaya sorry impyerno ka na lang Nakalimutan ko isulat eh. Ngayon, Lord, nag-pray na ako nagpapadali pa nga ako eh. Kasi nagmamadali rin ako, sorry busy. Type mo ba yun? Hindi naman gagawin sa'yo ng Lord yun, kanya lang, ito lang tanong ko sa iyo. If you truly believe in God, I doubt if you will not pray. Tama? Listen to this. Sabi ito ng isang pastor. Sabi niya, do you believe God knows what will happen to you 1 week from now? Sino naniniwala? Oh, good. Do you believe God knows what will happen to you 10 days from now? 1 month from now? 1 year from now? Kaya sabi ng Lord, kaya ka mag-pray. So we can discuss. Minsan kaya tayo tinatamad mag-quiet time? Kasi isip natin magbasa, alam ko na ito, nabasa ko na ito eh. Ang dahil ko na nabasa. Mali ka. You pray and read the scripture because God will guide you based on what He's telling you, based on His words. Naintindihan po? Hello? Pakikalabit mo yung katabi mo. Ano sa palagay mo sinasabi ng Lord sa'yo? Kaya yung bagay na yun, challenge po sa atin yun kasi ito po ang dali natin makalimot. Kaya alam niyo po, ito lang. Meron pong isang reliyon na pupugutan ng ulo pag di ka daw nag-pray. So they had to pray 5 days, 5 times a day. 5 times Pe-pray yan. Bakit to? Kasi pupugutan ka ng ulo eh. That was the time pupugutan ka ng ulo. In other words, kailangan ka mag-pray kasi buhay ang kapalit dito eh. Tama ba? Yan ang mali ng Christian. Hindi tayo nagpe-pray kasi hindi natin naisip, buhay ang nakataya sa atin. When we don't pray, it is our future. It is about our life. We have forgotten that our life is totally dependent on God. Kaya tataka ka, ba't ang dami kong problema? Inauna na si Satan mag-report eh. Kaya sabi ng Lord, lead us not into temptation, but deliver us from evil. Kaya ka nagugulat kasi naunahan ka na ng Satan. Nakapag-report na si Satan. Lord, tingnan mo siya tulog. Hindi ka. Siya. Hindi, pag-isip mo mabuti. Nauna ka na eh. Yan just in case, tingnan niyo naman ng Lord Sinabi niya kay Peter yan eh. Watch and pray that you will not fall into temptation. Pag-gising ni Lord, tulog ka na naman. Peter, ano ba? Kamising ka, mag-pray ka. Lord, I will die for you.
Di ba? Even if all they scatter and leave you alone, I will not. Sabi ni Peter, sabi ni Lord, no, Peter. Satan asked permission to sift you like wheat. But I prayed for you, Peter. Ay, salamat. Kahit hindi ka nagpe-pray, si Lord nagpe-pray. That your faith will not fail. Si Peter, hindi niya nakita yun eh. Hindi niya nakita. Hindi nagre-report eh. Si Satan report ng active ha. Tayo hindi tayo nagre-report. Kaya talo tayo eh. Kaya unahan mo na. Kaya sabi ng Lord, just in case you will allow Satan, please deliver me from evil. Hello? Kaya huwag kayong magulat sa mga nangyayari sa panahon. Gusto niyo hindi magulat? Pray. Gusto niyo hindi magulat? Prepare yourself. Tingnan sabi ng Lord. Listen to this. Truly, I say to you, this generation will not pass away until all things take place. Heaven and earth will pass away, but my words will not pass away. Be on guard. Ano sabi niya? Christians, be on guard. Bakit? So that your hearts will not be weighted down with dissipation, with drunkenness, and the worries of life. Alam niyo bakit nagwo-worry ang tao? Ito sabi niya, and the worries of life, and that day will come on you suddenly like a trap. Magugulat ka na lang, darating yan. So paano maiiwasan? Kasi darating yan sa lahat, hindi For it will come upon all those who dwell on the face of all the earth. Nasa lupa ka pa ba? Darating sa'yo to? Hello? Sino dito ang hindi dadaanan ng ganitong pagsubok? Meron? Wala, di ba? Kahit hindi ka nakikinig at tulog ka, dadaanan ka. Sinasabi ko na sa iyan. Bakit? Tingnan nyo, for it will come upon all those who dwell on the earth. So, paano ka makakaligtas? How can you be on guard? Itong sabi ng Lord, but keep on the alert at all times. How? Praying that you may have strength to escape all these things that are about to take place and to stand before the Son of Man. Anong susi? Pray. Yun ang susi. Gusto mong bantayan? Paano mo babantayan? Paano na gagawin? Pray. Lord, pray. Pray ng pray. Naranasan niyo ba biglang parang ka tinatamad mag-pray? Kaya nga, ang ganda nung sabi ni Pastor Peter Kanamage, have a resolution. Naalala ko tuloy yung brother-in-law ko dumating. Nung bago umalis yun, galing siyang Canada eh. Bago umalis yun, pumuntang Canada para mag-migrate doon. Payatot yun. Payatot. Nung nakita ko, naku po, parang Steven Seagal, ang laki ng katawan, haba ng buhok. Sabi ko, anong nangyari sa'yo? Parang ang laki talaga ng katawan. Yung braso, ito, muscle yan, doble nito. Ito, taba to eh. Yun, muscle. Laki. Sabi niya, paano nangyari sa'yo? Ba't lumaki yung katawan mo? Sabi niya, I resolve to go to the gym whether I like it or not. Whether the weather is not. Sabi ba naman? Anong ibig sabihin? Mag-gym ako kahit bumabagyo, kahit araw-araw nag-gym, grabe. Tapos magbubuhat. Sabi ko, kaya pala ang laki ng muscle nitong mama. Dating payat to din Dating payat din talaga. Ngayon ang laki ng katawan, sabi niya. Kaya lagi nakasando. Ako nga panay ang t-shirt ko takot ko lang. Kasi kung magsasando ko, kita yung mga bilbil sa kamay. Kasi mama, dito na yung bilbil ko, wala na dito yun, ang ganda ng katawan, sabi ko. Tapos tinanong ko sarili ko, Lord, ganun kaya kami kadeterminado para yung aming mga spiritual muscles malalaki din? Para pag dumating yung mga bagyo, kayang-kaya. Pag may sumasapak yung diablo, tug-tug. Kahit natirahin sa tiyan, kaya, bakit? Mga muscles namin, we have resolved to prepare ourselves for whatever storms that may come upon our lives. Kasi sabi ni Kristo, tinan nyo, he who hears my word and puts them into practice is like a wise man who builds his house upon the rock. The rain comes, the wind blew, the flood came, and it remains standing. Tama? Ano susi? Applies. Hears. Nasusunod po natin? Hello? Alam ko pag umaatake ang diablo sa akin. Alam ko pag kailan ako mainit ang ulo. Alam niyo kung kailan? Pag nakakalimutan ko mag-pray sa umaga. Kaya alam ko na kagad sa Lord, patawarin mo ako. Kaya bago ang lahat, pray muna. Doon ko kaya sabi ng Lord sa akin, alala niyo, sabi ng Lord, pray ka sa una. Bakit? Kasi yung turo pa lang niya Give us this day our daily bread. Alam mo, pang umaga prayer yun Bakit pang umaga?
Kasi pag gabi ka na nag-pray at sinabi mo, give us this day our daily bread, ay hindi ka na makakakain, fasting ka sa umaga. Tama? Fasting ka sa tanghali. Kaya, ang problema, kung sa gabi magde-deliver si Lord, kung hindi ka na magising bukas, wala kang kakainin. Patay ka na hindi mo na kailangan. Nakuha ninyo? Kaya nga ang buhay natin is to keep on asking God's will to happen to us. Kaya, thy will be done on earth as it is in heaven. Bakit? Kasi we are just living one day at a time. Kaya nga ang Christians, walang worry. Kasi hindi mo nung kailangan isipin yung bukas Kaya gawin mo yung dapat gawin ngayon, bukas hindi mo kailangan alalahanin. Tama, mali? Ano nga alalahanin mong pagkain kung nagtanim ka ngayon? Tama? Ano po problemahin mong aanihin bukas kung nagtanim ka naman? O di mag-aani ka ngayon. Basta gawin mo lang dapat ngayon. Ngayon kung hindi ka magising bukas, walang problema. Wala kang regrets. Why? Because you accomplished exactly what God wants you to fulfill. Amen? Pakisabi sa katabi mo, gising ka na. Bakit? I want you to be watchful. I want you to be alert. How? Keep on praying. Ano sabi ni isang nabasa ko to sa website Our greatest victories are won on our knees and with empty stomachs. Yung takbuhan, yung battle sa labas, wala yan. Ang totoong labanan nung nagmi-meeting kayo ng Diyos. Lord, itong strategy. You will attack here and I will ambush here, sabi ni Lord. So, the battle is finished. Panalo ka na kagad, hindi pa nagsisimula yung gera. Tama? Ang problema ng maraming tao, dun pa lang nakikipag-meeting sa Diyos habang nag-aaway, Lord, paano to? Anak, pag kinausap kita, tatamaan ka. Kaya, ituloy mo na yan. Patay kung patay. Nakuha ninyo? Kaya dapat nag-meeting na kayo bago ka lumaban. Para preparado ka na with all the bullets. Kasi baka mamaya, Lord, pengin bala. Anak, naku naman, ba't kayo ka palang humingi? Dapat kanina pa. Nahingi na ng kasama mo. Kaya siya panalo, ikaw talo. Kasi hindi alerto Kaya be alert. Amen? Be alert. As in, tingnan nyo keep on praying. Kahit anong obstacles dyan. Tingnan mo yung babae. Widow to ang daming tao. Pero tuloy pa rin siya, wala siyang pakialam. Parang si Bartimeo. Ewan ko nabasa niyo si Bartimeo, yung bulag. Sabi niya, have mercy on me, son of David. Have mercy on me. Sabi ng mga tao, tumahimik ka, nakakaya ka, ano ka ba? Lalong sabigaw, have mercy on me, son of David. Walang pakialam. Basta, lapit sa Diyos. Ang sabi ng Lord, what do you want me to do for you? Bulag Bakit kailangan patanungin ng Lord? Pag-isipan ninyo Bulag naman Kaya, anong gusto mong gawin ko para sa'yo? Sabi ng Lord, parang gusto ng Lord ng conversation. Tama? Pwede mo sabihin, Lord, hindi mo nakikita, bulag ako? Oo, alam ko, bulag ka. Anong gusto mo, aso? O paningin? Kasi maraming tao, humihingi ng maling bagay. Tama, mali? Kaya tinatanong ni ng Lord, ano pinagpe-pray mo? Minsan nagpe-pray tayo, Lord, bigyan mo ako ng kayamanan. Ba't mo gusto ng kayamanan, anak? Ang hinahanap mo naman ang kasiyahan. Ang kayamanan, hindi assurance ang kasiyahan yan. Tama po ba? Lord, bigyan mo ng asawa. Anak, ba't huminga ng asawa? Kung hinahanap mo kaligayahan, hindi yan ang sagot. Mamamblema ka lalo. Naku, pagdating ng Pasko, mapapagod ka sa shopping dahil sa asawa na yan. Kaya anong gusto mo? Pag-isipan niyo mabuti. Lord, bigyan mo ng kotse. Anak, ano ba gusto mo? Kotse? Kaya kitang bigyan ng flying carpet. Diba? Kaya ito, what do you want me to have? Sabi ng Lord, ito yung Bartimeus, walang tumipigil kahit nasabihin sa kanya, tumahimik ka! Hindi ako tatahimik. I need to hear. I need to hear from Him. I need to have an audience of Him. I need Him more than anything. Kahit patahimikin mo ko, hihingi pa rin ako sa Diyos. Isipin niyo, when Daniel was asked to stop from praying or else he will be thrown into the lion's den, Daniel chose to still pray because he understand that his life is not dependent on the lion. It is dependent entirely on God. Amen po? Paano kaya kung tayo na hindi na pagpe-prayin? Ang taong lagi nagpe-pray, hindi mo na mapipigilang hindi mag-pray. Bakit? Kasi lagi siya, enjoy niya ng laging kausap si God. Tama, mali. Tingnan nyo, yung mga taong hindi sanay mag-pray. Pagkakain, ay, sarap nito! Pero yung nagpe-pray, kasubo pa lang, oh, Lord, thank you sa pagkain na ito. Naalala ko, may kasalan po akong kinasal Di, yung lechon, kainan. Di ako naman po, kakain na ako pray ako, Lord, salamat po sa lechon na ito. Sabi Lord, huwag mo kainin yan. Ha? Lechon to, Lord. Nakangiti sa akin ng baboy. Sabi ng baboy, kagano'n Sabi niya, huwag mo kainin yan. Bakit, Lord? Di kakain na sila. Ako hindi ko makain. Sabi niya, Pastor, kain kayo.
Hindi na ho, okay lang po ako. Ito lang po ako, gulay po ako ngayon eh. Di ba? Di ganyan, no? Alam nyo, the following day, lahat sila nagtatae. Ako hindi. Sabi, Pastor, ang palad mo, hindi ka kumain ng lechon. Kami lahat, tinamaan. Ganun ba? Kaya pala nakakita yung lechon. Lagot ka ngayon. Sabi ka nun, sabi ng Lord, be watchful. Amen po? Kaya relax ka. Kaya pag sanay ka, pray ka nang pray. Tama? Tingnan nyo si Paul. Sample ni Paul, ha? Colossians. For this reason also, since the day we heard of it, we have not ceased to pray for you and to ask that you may be filled with the knowledge of His will in all spiritual wisdom and understanding. Sarap, grabe, sabi ni Paul, hindi ako tumigil at panalangin ka. Hindi ako tumitigil. Ibig sabihin, this guy is really a guy who understands that the life of any individual is dependent on God's grace. Parang kahit turuan ko kayo ng turuan, without God working in your heart, you will never experience the power of God unless you are really brought to the very feet of Jesus. Yung asawa nyo, mababago ba yan? Hindi man kailangang baguhin yan eh. Minsan akala natin mababago yung asawa natin, sisigawan natin, ano ka? Gusto mo? Gusto mo yung asawa mo magsasubmit? Hindi. Anong gagawin niya? Kukuha ng bato. Ano? Sige, lalaban ka. Ha? Sige. Kaya mapapansin yung mga babae, kala mo sino ka, ha? Ganyan. Tapos yung lalaki naman, sobra ka na, ha? Sabi niyo mabuti. Hindi mo makukuha sa paraan mo yan. Anak, akala mo ba magiging magalang yan? Pag sinigawan mo, ano ba? Tadya ka mo pang ganyan. Hindi magagana yan. Tuhod ang katapat niyan. Tuhod. Yung asawa mo, sugarol, tuhod ang katapat niyan. Tuhurin mo. Totoo. Lord. Di ba? Baka naman mali ang kuha niya, baka uwi niyo. Sabi ng asawa na tayo, Lord. Hindi ganun, ha? May problema ka sa boss mo? Tuhurin mo. May problema ka sa teacher mo? Tuhurin mo. Pray. Keep on praying. Amen? Kaya alam niyo po, gabi-gabi tinutuhod ko kayo. Sabi ko, itong natutulog na to, Lord. Lord, hindi ka mo ng problema. Para gising ka lagi. And I pray for you. And sabi nga ng Lord sa akin, hindi ko kayo kilala, pero I will remember your faces. But of course, not everybody. And I just pray, Lord, itong tao na to naalala ko. Itong tao na to naalala ko. Kaya tataka kami sa asawa ko, sabi niya, ba't ka umiyak? Naalala ko yung mama. Nakanganga siya nung tumutulo lang. I prayed for him! Joke lang. Now, let's continue. Alam niyo, itong bagay ito napakaganda. Si Paul, when he prayed specifically. Kaya let me just share this with you. Ito talaga yung topic natin, ha? Kanina, introduction lang yun. Ito sabi niya, pray, sabi ni Oswald Chambers, prayer does not equip us for greater works. Prayer is the greater work. Now, listen to this. Pray without ceasing. Galing kay Paul yan. He practices that, and he wants us to do the same. In everything, give thanks, for this is the will, God's will for you in Christ Jesus. Now, paano to? Now, tingnan natin, ha? Remember this, pray for what matters most. Don't just pray, Lord, bigyan mo siya kotse, nang ganun. Pag-pray mo yung pinaka-importante. Kaya sabi ni Paul, this is the prayer of Paul, to know God's will and wisdom for spiritual understanding, obedience and fruitfulness, to increase their growth in the knowledge of God, and to be strengthened and joyful through trials. Now, listen to this. Kaya, para madali niyong maalala, naku, sandali na lang to, tigpa 5 minutes lang to. Una, remember the word, way. Pray the right way. Okay po ba yan? Bakit? Una, the will of God should be our priority. Pag nagpe-pray ka, yung kalooban ng Diyos ang hingin mo. Hindi yung, Lord, bigyan mo ako ng asawa, Huwag ganun. Lord, bigyan mo po ako, Panginoon Diyos. Kung ano yung kalooban mo. Kung gusto mo ako mag-asawa, salamat. Kung ayaw mo ako mag-asawa, salamat din. Yung kalooban mo, not my will, but thy will be done. Naintindihan po natin? Kasi yung will ng Diyos, yun ang perfect. Yun ang pleasing, yun ang acceptable. Hindi yung will natin, yung will ng Diyos. Kaya yung will ng Diyos, tinan mo, for this reason, we also, since the day we heard it, do not cease to pray for you and to ask that you may be filled with the knowledge of His will in all wisdom and spiritual understanding. Kasi maraming tao po hindi na alam kalooban ng Diyos eh. Hindi na alam ang gusto ng Diyos para sa kanilang buhay. Tingnan niyo po ang hangad po ni Paul, sabi niya, kasi itong will ng Diyos, if you know and you understand His will, even your prayers will be in accordance to His will.
Now, if it is in accordance to His will, ano sabi ni John? Now, this is the confidence that we have in Him. That if we ask anything according to His will, He hears us. Now, sabi nga nun, and if we know that He hears us, whatever we ask, we know that we have the petition that we have asked of Him. Kaya, tingnan nyo ha, kunwari, dati may girlfriend ako. Malabo yung ginagawa namin. Hindi ko alam paano ko i-break. Sabi ko, Lord, alam ko masama to. Tulungan mo ako. Palagay mo, will ng Diyos? Yes, kasi it is His will for our sanctification. Because our body is not meant for immorality. Tama? Tama po ba? So pray ako, Lord, tulungan mo ako. Hindi ko kaya ito. Alam niyo kung anong nangyari? Nawala siya. Yung isa naman, tinagbuhan ko na. Sabi ko, Lord, hindi ko na kaya. Nung nakita pa nga ako, sabi niya, napakawalang niya mo. Sabi ko, sorry. Kahit na ano yung emosyon na meron ako, ang importante yung kalooban ng Diyos. Tutulungan ka niya. Amen? May bisyo ka na parang, Lord, kailan ako matitigil sa bisyo? Just keep on coming to God. Because when you pray according to His will, kaya alamin nyo sa Word of God, ano bang gusto ng Diyos? Anong gusto ng Diyos? Asawa mo, galit na galit ka. Ito asawa ko. Sa laging lasing. Tapos kung ano pinipray mo, Lord, sana may stroke siya. Ano ka ba? Huwag ganon ang pag-pray mo, Lord. Makilala ka niya. Pag-pray mo, ano bang kalooban ng Diyos? Bigla sabi ng Lord, anak, ang kailangan mo, hindi siya kailangan maglasing. Ang kailangan mo, mag-submit ka. Kaya siya naglalasing kasi bungangera ka. Ganon ba? Kasi pagdating pa niya, tapos kukuha ka ng Bible, sabi ng Bible. Ito ang sabi ng Bible. Kaya maglalasing na lang siya para makabawi rin siya. Ito rin ang sabi ng San Miguel. Ito sabi niya, bawi na kayo, away kayo ng away. Pero kung nagsasubmit ka, at pagdating niya, sweetheart, pahinga ka na, parang lasing ka eh. Ano kita ha, mamasahin kita, tsaka pupunasan kita ha. Sa susunod dyan, biglang matatanggalin pagkalasing niya ha. Anong nangyari sa asawa ko? Ba't ang bait nito? Sweetheart, kumain ka na ba? Parang hindi ka pa kumain eh. Kaya minsan magtataka kayo ba't yung asawa, ba't ayaw umuwi? Kasi pray ka ng pray, Lord, sana umuwi siya kagad. Hindi, huwag mo pag-pray yun, pag-pray mo, Lord. Ang kalooban mo, mag-submit ako at makita ka niya sa buhay ko. Palagay ko, uuwi na agad yan. Tama, mali. Naalala ko yung pulis, tuwing uuwi yun, lasing eh. Tatadyakan yung pinto, pag! Yung aso, tatadyakan, pag! Tatakbo, aso kawawa. Hindi alam gagawin, no? Yung babae, hindi rin, malabo din ang utak, hindi alam kalooban ng Diyos. Buti na lang, nakakilala sa Panginoon yung mama. Pinag-pray ng kasama sa opisina eh. Naging Christian. Umuwi ba naman ang aga, hindi lasing ha? Hindi lasing, pagdating niya, hinahabol siya ng aso. Nagtataka, sabi niya, bakit itong aso ko kinahabol ako? Aso ko to. Kasi nagtaka yung aso bakit ang bait na nito? Hindi na nananadyak. Pero pati aso, alam naging Christian siya. Tapos pagpunta ng pintong ganyan, sabi ng asawa, may sakit ka ba? Ba't ka umuwi na maaga? Ba't hindi ka lasing? Ano nangyari sa'yo? May dala pang bulaklak. Sweetheart, sabi ng Bible, mahalin daw kita. Yung sabi ng babae, ano nangyari sa'yo? Hindi niya maintindihan hanggang sa naging close sila ulit. Naging maayos sila. Yung aso, patay na. wala nang tumatadyak sa kanya eh. Wala nang challenge. Anong challenge? Tingnan niya, if you know the will of God, kaisipin niyo, anong will ng Diyos? Friends, meditate on His Word. Know His will. Read His Word. Friends, anong general will niya? Sabi nga niya, salvation. He wants people to be saved. He doesn't want anyone to perish. So pray for your relatives. Pray for those who haven't known the Lord. Your friends. Pray for them. Kawawa naman sila. Unang-una, ang gulo ng buhay na sa lupa. Kailangan ng tulong. Bukod, wala sila example. Kayo yun eh. Bukod pa doon, anong kailangan nila? Kailangan nila ng kaligtasan. Kaya sila wala naisip na lang yung buhay sa lupa lang eh. Hindi, may buhay pa sa langit. Kaya, pray for them. God's will yan eh. Kaya keep on sharing to them the gospel. Sanctification. Will ng Diyos yan. What else? Submission. Submission to authorities. What else? Kung minsan you will suffer because of righteousness. Go so be it. Hindi ka takot. Bakit? You know it's God's will. If it's God's will, God's protection will be upon you. Amen? Hindi lang yun. Tingnan niyo po. Mabilisan na lang. Kasi sabi nga, kaya sa atin po, for example, anong will ng Diyos sa church na ito? To honor God. To make Christ committed followers. Who will make Christ committed followers? So I challenge you guys, friends. Meron ka bang kilala na talagang burden ka? Dali mo sa Diyos. Punta ka rito tuwing gabi. Bukas, meron tayong gathering 7 o'clock. Every night yan. Every 7 o'clock. Bukas for 1 week, we will be praying together. I encourage you to come. May problema ka sa boss mo, dali mo dito. Lord,
Sabi mo, Lord, kailangan mo mag-submit sa boss ko. Hindi ko kaya eh. Very unreasonable. Tulungan mo ako. Come to God in prayer. Why? Bakit? Will ng Lord kasi yun eh. Tutulungan ka niya. He will give you all the resources you need to accomplish His will. Amen? Amen po? Now, ito pa. Mabilisan na lang. What else the Lord wants us to... Sabi ng Lord, therefore, do not be unwise, but understand what the will of the Lord is. Why? Because the days are evil. Ano sabi na? The opportunity is necessary. Tingnan nyo ha. Isipin nyo maraming anak natin, they spend time as in playing basketball. Ang height ng tatay 4'8", ang height ng nanay 4'7". Sa palagay mo, ano kayang height niya paglaki? 4'6". Tapos ang buhay niya naubos sa basketball. Dribble lang ganyan. Di nag-aaral. Bigay mo, ang dami niyang nasayang na panahon. Kaya know the will of God. Amen? Minsan ang dami nating involved din sa buhay. Sabi nga ni Jesus, di ba, kay Martha, ang dami niyang hinanda. Lord, wala ka bang pakialam yung kapatid ko, di man lang tumutulong sa akin? Ang sabi ni Lord, Martha, you're bothered for so many things. Only one thing is necessary. And Mary has chosen it. Isipin mo, minsan sa buhay natin, dami tayong pinag-aaksayahan ng panahon. Isang bagay lang importante, hindi natin alam ang will ng Diyos. Kaya nauubos ang resources natin for something na hindi naman importante. Pag-isipan ninyo. Kunyari, pag alam niyo yung will ng Diyos for your life, for example lang, alam ng Diyos yung will, alam mo? For example, nalaman ko yung will ng Diyos. Imagine, I was an accountant for a long time. Ang sabi ng Lord, hindi yan ang buhay mo. I want you to be with me and preach the gospel. Di lahat ng resources ko ngayon, hindi na nag-aaksaya. Lahat na ginugugol ko para sa bagay ng ministeryo. Hindi sayang. Nasusundan po. Biro nyo, noon akala ko, hindi ko kaya magsalita. Takot ako eh. Talaga naman hindi ko kaya. Bulol ako. Hanggang ngayon, narinig niyo pa rin pagkabulol ko. Tama ba? Lumalabas. Pero sabi ng Lord, hindi ko importante yung bulol ka. Kasi akala nila, sabi kasi nila, you want to know the will of God in your life? Know your strengths. Hindi. Know God's heart. Kasi hindi ko strength magsalita. Matatakotin ako. Introvert akong tao. Nagkaroon ako exam. Nakita ko, introvert ako. Nagulat ako. Hindi kayo maniniwala eh. Sabi ko, Lord, wala akong qualification to become a preacher. But God said, dito ka. Ito ang calling mo. I'll take care of you. Nasusundan po natin? Can know His will. Don't waste your time for things. Hindi ko sinasabi lahat tayo magpapastor. Hindi. Maybe God wants you to become a pilot. Maybe God wants you to become the next president of this country. Prepare yourself for that. Pray. Diba? Maybe God wants you to become a congressman. Pray! Prepare yourself for that. Don't waste your time playing basketball when God wants you to become a congressman. Naintindihan niyo yung sabihin? You can spend to prepare yourself with fitness, but not necessarily doon sa bagay na hindi naman kailangan. Baka na makabali-bali pa buto mo. Naunawaan po? Nasusundan po natin. Maaaring gusto ng Diyos, maging artist ka. Parang, yung bang, ikaw yung susunod ng Michelangelo. Prepare yourself for that. And parents, pray for God's will for your children. Hindi yung parang pipilit yung, kailangan, mag-engineer ka. Ha? Hindi ka mag-engineer, lagot ka sa akin. Ang gusto ng Lord sa kanya, mag-vulcanize. Paano yan? Sabi mo, anong kinabukasan siya sa vulcanizing? Malay mo maka-invento siya ng gulong na hindi na kailangan vulcanize. Nakuha ninyo? Ang mahalaga, alamin yung kalooban ng Diyos that you will not spend time as in for nothing. Don't waste your days. Don't waste your time. Understand God's will. Secret, the fear of the Lord is the beginning of knowledge. But fools despise wisdom and instruction. Start fearing God. Understand that He has a life for you. Sabi ng Lord, look at this. The secret of the Lord is with those who fear Him. And He will show them His covenant. Naintindihan po? You want to know what God wants for you? Fear Him more than fearing men. Desire for Him more than anything else in the world. Number 2, itong prayer ni Paul. Act according to His will. Don't just know His will, but live it out. Act out. Whatever God reveals to you, sabi niya, that you may walk worthy of the calling, fully pleasing Him, being fruitful in every good work and increasing in the knowledge of God. Wow! Yung design ng Lord, He wants you to be fruitful. Sabi na, you did not choose me, but I chose you that you will bear much fruit. God wants you to be fruitful. Don't ever believe the lies of Satan na hindi ka magiging fruitful as other people are. Hindi.
You are called to be fruitful. Gusto ng Diyos maging mabunga ang buhay mo. Pakisabi mo sa katabi mo, gusto ng Diyos maging mabunga ka. Sabihin mo, huwag masyadong malakas yung hangin kasi hindi ka nagsasalta matagal. Mahihilo yan. Kaya pag tataka siya, gumagano siya, na-explain. Sabi niya, gusto ng Diyos maging mabunga ang buhay mo. Kaya nga sabi niya, not only in every good work, sabi niya, and increasing in the knowledge of God. Alam niyo, kaya nagwo-worry yung maraming tao, hindi nila kilala ang Diyos. But the moment you experience God's reality in your life, tingnan niyo, si Abraham, paano niya nakilalang si God, Jehovah Jireh, that God provides? He was willing to give His precious son, Isaac, to the Lord. Doon niya lang nakilala si God. Hanggat hindi mo ginagawa yung bagay ng Diyos na halang mong bitawan lahat, hindi mo malalaman. Paano malalaman si Peter na kaya niya palang lumakad sa tubig? Hanggat kaya niyang give up yung bangka eh. Sabi niya, Lord, kung talaga ikaw yan, palakarin mo ako. Anong ginawa ni Peter? Hakbang siyang ganyan. Sabi niya, di ka rito. Yung sabi ni Lord, di ka rito. Imposible, yes. Pero sabi ni Lord, alika rito. Kasi Peter, lakad. Oh. Sabi niya, wow. Oo nga, hindi ako lumulubog. Sabi ni Lord, isa pa. Nakaapak ka pa sa bangka. Wala sa Bible yan, ako lang nagdagdag. Paghakbang niya, tingin niya siya kay Lord. Oh. Tingin siya, nakakalakad. Oh. Bakit? Kasi gusto ng Lord, Peter, fruitful ka eh. Pero tingin ka, bitawan mo yung mga paraan mo at sundin mo yung kalooban ng Diyos. Amen po? Gusto mo makita yung magiging mapapangasawa mo? Bitawan mo sa Diyos. Lord, may asawa o wala, ikaw ang kaligayahan ko. Magugulat ka. Sinabi yan ng isang babae, nakwento ko na sa inyo noon. 52 years old na siya, sabi niya, Lord, widen my world, narrow my bed. Wala na siya, masaya na siya, single, masaya na siya. Ang sabi ng Lord, no, I will widen your bed. Ha? Mag-aasawa ko? Oo. Bigla ba naman may nanligaw? Sino ka 52 years old? Tapos makita mo, parang teenager, kaganyan-ganyan pa lalakad. Grabe. Bakit? Kasi si God, totoo sa kanyang kalooban. Nasusundan po natin. Kaya tanong ko sa inyo, have you given yourself to the Lord? Kaya sabi ng Bible, walk worthy of the Lord, fully pleasing Him, being fruitful in every good work. Yan ang pag-pray natin. You want to know what to pray for me? Pray that I will always understand the will of God. Pray. Ganun din sa katabi mo, pray that He will always understand the will of God. Pray that we will all walk worthily according to His will. Amen? Kaya sa itong prayer and fasting, pag-pray natin tuwing gabi, pag-pray natin si Pastor Peter, na itong bagay ito pag-pray natin. Okay po, pag-pray natin bawat isa, Lord, yung will mo po para sa Kanya. Maging maibunyag po, malaman niya po, magkaroon siya ng uhaw sa bagay ng iyong salita. Naintindihan? Now, thirdly, sabi ng Lord na gusto niyang matutunan natin ito. Sabi niya, yearn for God's power. Ano una? Will of God must be our priority in our prayers. Lord, yung kalooban mo. Not my will, but thy will be done. Kaya walang tigil yan. Lord, keep on telling me your will. Every day, thy will be done on earth as it is in heaven. Amen po? Sunod. Sabi niya, act accordingly. Remember, you're the child of God. So act. Act as a prince. Act as a child of God. Hindi yung para kang nabubuhay sa pusakal. Tama? Hindi. Anak ka ng Diyos. Okay? Now third, sabi niya, yearn for God's power. Kasi hindi madali eh. Ano sabi ng Lord? Strengthen with all might, according to His glorious power, for all patience and long-suffering with joy. Anong klaseng power binibigay ng Diyos? Tandaan niyo, according to His glorious power. Isipin mo, kapangyarihan ng Diyos yun. Anong test? Hindi po ibig sabihin, paglabas natin yan, pag hinawa kami ulo ng tao, tuhog-tuhog ba ganyan? Power! Walang ganon. Hindi ganon. Ang power, ano man dumating sa buhay mo, kaya mong sumaya. Kaya mong maging kalmado. Kaya mong magtiwala sa Diyos. Amen po? Kunyari, pinagalitan ka ng boss mo, parang, ano ka ba? Hindi ka ba marunong? Tanggal ka! Ito yung power. Lord, thank you. Sinarado mo yung pinto, magbubukas ka ng panibago. Amen? Hello? Yun ang laman mo. May cancer ka, stage 4. Lord, uuwi na ako sa inyo. Hallelujah. At kung sakali namang dudugtungan pa yung buhay ko, hallelujah pa rin. Yan ang power. Hello? Lapit yung bahay mo na embargo na. Lord, wala na kaming titirhan. Ang power, Lord, thank you. Wala man kaming tirahan. Ikaw ang aming silungan. Dahil sabi mo, hindi mo kami papapayaan. Magbubukas ka ng pinto. Tama?
Naalala ko yan eh. Nung nabuntis yung asawa ko, sabi niya sa akin, akala ko lalaki. Nagpa-ultrasound. Ano, lalaki babae? Kambal. Huwag kang magbiro ha? Hindi rin ako nagbibiro. Kambal. Umiyak ako eh. Sabi ko, Panginoon Diyos, ano papakain ko sa kambal na yan? Ako nga, hindi na makakain siya pa. Yung mga panahon na yun, umiyak ako talaga. Umiyak ako nang iyak. Ito yung power ng Diyos. Sabi ng Lord, hindi ko sila pababayaan. Ako ang may anak dyan, hindi isa yun yan. Akin yan. Alam niyo ho, after so many, 16 years old ang mga anak kong kambal, hindi sila pinabayaan ng Diyos. Naalala ko, in-enroll ko sila. Sabi sa akin, ang tuition fee dito, 50,000. Ha? Mapi-50 ako niyan. Kasi dalawa sila kambal. Pero alam niyo, hindi, pinahintulad ng Diyos. Nakapag-aral sila. Tapos nilipat sila ng Diyos. Kaya ang bait ng Diyos para sa kanila. Bakit? Hindi sila pinabayaan. Noong pagsabi ng asawa ko, sweetheart, saan tayo magkukuha ng pang tuition fee? Relax ka lang. Sabi niya, kung walang dumating, paano? Di wag mag-enroll. Problema ba yun? Sino sabi kailangan magtapusin na kaagad? Siya nakakaalam. Di magsabit ka. Yun yung power. Yung alam mo, yung Diyos ang may control. Amen? Well, naalala ko, sabi ng asawa ko, yung anak natin, may sakit. Nahimatay, hindi ko alam gagawin ko. Relax ka lang. Iyak ako sa Diyos, like, Lord, kung kukunin mo na siya, salamat. Salamat din sa pagkakatiwala niyo sa akin kahit sa konting panahon. Biglang dumilat. Nabuhay ulit. Like, Lord, salamat po ulit. Power. Nakuha? Yun ang power. Bigo ka? Ito ang power. Babangon ka ulit. Why? The righteous man falls 7 times, but he rises up 7 times. Yun ang power. Ang power, hindi ka susuko. You will keep on praying because you know God is with you. Yun ang power. Let me end. Dahil wala tayong enough time. Ito, yung power will remind you of your inheritance, will remind you of who you are before God. Look at the words. Giving thanks to the Father who has qualified us to be partakers of the inheritance of the saints in light. Wow! Yun ang power. Yung isip mo biglang pupunta sa Diyos. At doon dahil alam mo yung Diyos ang buhay mo, wala kang takot. Yun ang power. Let me end. Let me end with this story. Dito po ako, sobrang encouraged po ako sa isang batang ito na yung tatay po niya, sukdulan ho ng sama. At ito pangyayari. Dito po ako magtatapos. Nung siya po ay nasa, sandalian po medyo, hindi ako sanay magbasa ho ng computer ngayon eh. Walang power. Dali lang po pasensya na ho kayo. Sobrang lakas ng power. Hindi ko makita. Ayan. Meron po isang lalaki. Meron po siyang isang bahay. It was vacant. Pero mataas. Meron pong hagdanan papunta sa taas. At doon po, pag-akyat niya, parang tataka siya, parang may gumagalaw eh. Umakyat po siya. Madilim. Biglang pag-flashlight niya, mayroong isang bata, lalaki, nakaganyan po, nakatakot na takot. Sabi niya, anong ginagawa mo rito? Sabi niya, gano'n. Huwag niyo po sasabihin kahit kanino. Sabi niya, anong ginagawa mo rito? Please, huwag niyo sasabihin kahit kanino. Bakit? Sabi niya, asa ba nanay mo? Sabi niya, patay na po. Yung tatay mo? Ako, huwag niyo po sasabihin kahit kanino, huwag niyo sasabihin sa tatay ko. Bakit? Sabi niya, lasing po siya. Ginulpi niya po ako. Talagang, kita niyo, durug-durugo yung katawan ng bata. Talagang punong-puno ng pasa. Sabi niya, bakit ka pa ginulpi? Sabi niya, gusto niya po ako magnakaw. Kanya lamang po dati po ako magnanakaw. Dahil sinasabi ng tatay ko, magnakaw daw ako. Kanya lamang po, naka-attend po ako ng isang pagtitipon sa isang mission school. At sabi nila, ang pagnanakaw ay masama. At binigay ko po yung buhay ko kay Jesus. Sabi niya, huwag na kang magnanakaw ulit. Kanya lang, papatayin ako ng tatay ko. Kaya sabi niya, hindi na ako magnanakaw. Kahit patayin ako ng tatay ko. Kaya nung ginulpi siya, tumakbo pa rin siya. Kaya sabi niya, sige, hintay mo ako rito. Hahanap ako ng tulong. Pero sabi niya, bago ka umalis, pwede ba akong umawit ng isang kanta? Hindi ko na po kakantahin dahil hindi ko alam ang tono. Itong sabi niya, gentle Jesus, meek and mild, look upon a little child, suffer me to come to thee. Fain would I to thee be brought. Gracious Lord, forbid it not. In the kingdom of thy grace, give a little child a place. That's the little hymn. And say, Sir,
Paalam. Sabi niya, sige, hintayin mo ako dyan ha, babalik ako. Bumalik po, wala pang 2 oras, makabalik na yung mama. At ano nakita niya? Hawak-hawak po yung bata, dibdib niya ganyan. At yung kamay niya nakahandusay na po. Namatay ho siya. Bakit? Yung power ng Diyos for him to look up to God and to even sing a hymn despite of all the pain that he has in his body. Dahil alam niya yung will ng Diyos. Sabi ng Lord, wag ka na magnakaw. Hindi na po, sa iyo na po ako. Even if my father will kill me. Yan ho yung hangad ng Diyos para sa atin. You want a blessed New Year? Keep praying. Pray that God's will be revealed to all of us. Pray that we will walk according to His will. And pray that the glorious power of God be upon us all. That we will always give thanks to Him no matter what comes our way. Tayo pong lahat ay yumuko at pumikit sandali. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, God. Kapatid, kailanman hindi ibubunyag ng Diyos ang kanyang kalooban sa hindi niya kapamilya. Kaya sabi ng Panginoon Jesucristo, ako ang mabuting pastol. Ang aking tupay nakikinig sa akin at kilala niya ako at susunod siya sa akin. Kapatid, if you are seeking for His will at wala ka pang ugnayan na totoo kay Kristo, alalahanin mo ito. He wants you to be part of His kingdom. He wants you to inherit whatever God has prepared for His saints. That is if you will allow your life, if you will surrender yourself to Him and say, Lord Jesus, I'm tired, I need you, you are the life I'm looking for. If this will of yours will make me better, if this will of yours will become a reality to me, Lord Jesus, I accept you as my Lord and Savior. Lord Jesus, I'm a sinful man. I have no hope. Sobrang sukdulan ko ng sama. Lord Jesus, but I thank you that you died on the cross for me and you rose again from the dead to forgive me from all of my sins. So Lord Jesus, come into my heart and allow me to live a life worthy of your calling. Lord Jesus, I pray to help me to have a new beginning, a fresh start. And thank you, Jesus, that with all the resolutions that I have made in my life, I know that I cannot do it with my own strength, only by your grace. So I submit myself to you and allow me to resolve to walk with you faithfully, to pray with you continuously, and to know you more in this life, so that I would desire you more and more, oh God. Thank you, Jesus. And Father God, I pray to bless everyone in this place and for every family we represent. I pray that your peace, your love, your presence, your joy, and a thankful heart be upon us all. In Jesus' name, amen. Amen. God bless you. Amen. Hello. Amen. Can I invite everyone to stand up as we sing our final song? So there will be times in our lives when we will lose heart to pray to God, but let's remember that it's a mighty God who we serve and who listens to our prayers. Let's sing the song. So let's enter into His presence yet again. We never left it. With reverence, awe, and wonder. Woo! What a mighty God we serve. What a mighty God we serve. Angels bow before Him, heaven and earth adore Him. What a mighty God we serve.
Angels bow before him, heaven and earth adore him. What a mighty God we serve. What a mighty God we serve. What a mighty God we serve. Amen and amen. May we remind our guests to visit the welcome room at the back. Have a blessed Sunday, everyone.